So me first, so going in, that's my eardrum, buo, walang butas, walang infection. Eardrum, Opo. hangin ang laman, walang balahibo, may balahibo. This is very important kasi earwax, dito lang nabubuo sa labas, wala sa loob. So next time when you clean your ear, you get a good quality cotton bud, ipatong dito lang sa bukana, then ikot mo na papalabas, hindi mo dinadala sa loob. Kasi if you do it this way, chances are what forms outside, ipapasok mo sa loob hanggang sa matambak. Now, comes your right ear. If yung po, sikarangan. Right ear. See, that's your eardrum. Buo, walang butas, walang infection. Opo. So, walang tubig sa loob, Opo. walang damage. So, bakit mo na-feel yung kakaiba? Ay, hindi ko po alam, sir. Exactly. Baka nga mamaya, meron ng nerve issue because of your chronic exposure to loud sound. So, left ear. So, ma'am, that's your eardrum, buo. Now, may mga wax lang. Now, sometimes itong mga wax na to, siya yung pwedeng magbigay ng sensation na parang may gumagalaw sa loob, may gumagapang sa loob ng tenga. So, I need to take that thing out. Opo. Okay, one. Opo. So, pag meron kang wax like this, Opo. minsan pag gumamit ka ng headsets, parang may kakaibang may gumagalaw sa loob ng tenga mo. Kasi nagbabibrate din siya dun sa tunog. So, minsan makatindeng ako because of that. Now, ngayon, kung titignan nyo, wala nang nakabara. That's your eardrum, buo, walang butas, walang infection, Opo. walang issue. So, ano yung eksakto na experience nyo? Why are you here? Pero Dok, bakit ito po yung parang may something? Bakit ito po yung natanggalan kayo ng... Ano yung parang may something? Ito po yung, sabi ko nga po na, kunwari naglagay po ako ng headset na po. Hindi, kausap ko siya. Bigla-bigla na lang may... Parang may kakaiba po na parang biglang sasakit ng konti lang po na. Okay, that's what you call spasms. Kasi baka na-irindi siya sa tunog. Nagagalit yung mga muscles mo sa loob ng tenga. So may pag nalagay ka ng headsets, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na recruitment. When you say recruitment, di ba nakita mo sa mga pelikulang Pilipino na pag yung matanda, kinakausap ng bata. Opo. Sabi ng bata, Tay, hindi kikibo yan. Tay, hindi kikibo yan. Tay! Ba't kasi sigaw? Ang sakit nun ah. Huwag mo ko sigawan, narinig kita, masakit. Yun pala, pag yung matanda, nabibingi na, yung mga remaining nerves mo na active pa, nagiging sensitive sa sound. So pag gumamit ka na ng headsets, at tinaas mo yung volume, nagiging sensitive na siya sa loud sound. So lahat ng muscles mo dyan goes into spasm. Kaya masakit. Opo. Kaya parang mabigat. Yun na ho yun. So ang pinaka-importante dito, number one, we have to determine kung nabibigay ka na ba o hindi. Meron ng changes sa pandinig mo by doing a hearing test o audiogram. Kailangan niyo magpa-audiogram. Lalo na kung aminado kayo na kayo mismo mahilig kayong gumamit ng headsets. Tapos lately, parang humihina na yung pandinig nyo. So again, pag mahina na ang pandinig ng pasyente, yung mga remaining functioning nerves nagiging sobrang sensitive sa loud sounds. That's what you call recruitment. At pag naging sensitive ka sa tunog, high-pitch sound masakit, parang mabigat, parang tinutusok, parang hindi mo maintindihan nangyari. So makikita natin yan sa hearing test. Ano po?